Papaano nga ba paghaharian ni Antichrist ang ating mundo sa araw ng tribulation? Papaano magaganap ang tatakan ng 666 sa araw na yon? Totoo bang wala kang magiging pag-aari sa iyong mga ari-arian kung wala kang number of the beast? Isa yan sa matunog na propesiya na nakasulat sa Biblia. Hello, what's up mga sangkay? This is me, once again, Sangkay Janjan. Nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isa sa mahalagang propesiya sa Biblia ay ang paghahari pansamantala ni Antikristo, kung saan mga sangkay magaganap po ang tatakan ng number of the beast, 666. Mahalaga na malaman ng lahat kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sa panahon ng tribulation, ang isang Antikristo ay lilitaw. Siya ay magpapakita sa ating mundo at aastang pinakamatalino at hahangaan ng maraming tao. Papasukin niya ang mundo ng politika at hihikayatin ang lahat ng mga leader na sumunod sa kanya hanggang sa dumating ang araw na makikipagkasundo siya sa bansang Israel. Magkakaroon mga sangkay ng tinatawag na peace treaty mula sa bayan ng Diyos at kay Antikristo. Ito po ang proseso na gagawin niya mga sangkay para po itanghal ang kanyang sarili at ideklara na dapat siyang sambahin ng lahat ng nilalang sa mundo. Sa paglitaw niya mga sangkay, ipapakita niya dito kung gaano siya katalino na magpapakita po siya ng impluensya at karisma na mahahatak niya ang lahat ng mga leader sa buong mundo at mapapaniwala niya. Kung kaya't ayon sa Biblia mga sangkay, sa Book of 2 Thessalonians, ang tinatawag na man of lawlessness ay lilitaw para dayain ang buong mundo para isakatuparan ang propesiya na nakasulat po sa Biblia. Paghaharian niya pansamantala ang ating mundo. At kapag nangyari ito mga sangkay, mag-uumpisa ang sinasabi sa Biblia na tribulation. Magkakaroon po ng kapighatian ang buong mundo sa loob po ng 7 years bago po maganap ang Battle of Armageddon. Sa paglitaw ni Antikristo, mga sangkay, marami po mga kababalaghan ang magaganap, kagaya na lamang po ng nakasulat sa Book of Revelation, chapter 13, na ayon po sa verse 11, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumilitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit nagsalita ito na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumaling na. Ganito po inilarawan ng Biblia mga sangkay ang mga kababalaghang magaganap sa ating mundo sa araw po ng tribulation. Kung ang paniniwala na kung saan sa araw na ito lahat po ng naiwan sa rapture, kung ikaw ay naniniwala sa teorya na mauuna muna ang pagdagit ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyanong tapat na naglilingkod sa Kanya, ang mga matitira sa lupaing ito sa araw ng tribulation, sila po ang makakaranas ng matitinding kababalaghan na gawa po ni Antikristo. Ayon po sa Revelation chapter 13, simula po verse 13, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. At ano kaya ang mangyayari mga sangkay kapag nasaksihan ito ng maraming tao ang ganitong klaseng kababalaghan? Ayon po sa verse 14, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit nabuhay. Ganyan inilarawan ng Biblia mga sangkay kung papaano madadaya ang sangkatauhan ng kampon ni Satan Lucifer, kung papaano niya lolokohin ang lahat ng tao na narito sa mundo upang sumunod lamang sa kanyang mga kagustuhan, lalong-lalo na po ang world leaders. Siguro naman mga sangkay, kahit sino ka pang tao, presidente ka man o hari, kung makikita mo na ganito na po katitindi ang ginagawang kababalaghan, mga sangkay, ibibilib ka at magagawa mong
sumamba sa kanya. Subalit mga sangkay, ito po ay plano ni Antikristo para malinlang ang lahat ng tao sa panahon na yon. At sa verse 15 mga sangkay, sinabi po dito, ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ganito po kagrabe ang mangyayari sa ating mundo. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar, isa sa maaapektuhan sa panahong ito mga sangkay ay ang bansang Israel. Kilala po natin ang bansang ito, ang lahi ng mga Hudyo na hindi po sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o kahit na sino pang magpapakilalang Diyos. Tanging ang kinikilala lamang po nilang Diyos ay ang Diyos ni Abraham. Ito po ang dahilan kung bakit kahit si Jesus Christ na siyang Messiah ay itinakwil nila dahil hindi po nila naintindihan ang propesiya tungkol po kay Jesus Christ. Kung kaya't sa panahong ito, ang bansang Israel, sila po ang unang tatamaan ng hagupit ng mga halimaw na ito, lalong-lalo na po sa paghahari ni Antikristo. Lahat ng hindi susunod kay Antichrist ay ipapatumba niya ayon po sa Biblia. At sa verse 16, mga sangkay, nakakapangilabot na ang susunod na mangyayari sapagkat dito lilitaw na ang sapilitang tatakan ng number of the beast. Walang iba kundi ang 666. Ayon po sa verse 16, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Sa pagkakataong ito mga sangkay, wala nang mayaman o mahirap. Lahat ay pipilitin ng Antikristo na magpatatak ang lahat ng tao ng number of the beast. Mayaman ka man o mahirap, kailangan mong sumunod sa sistema ni Satanas. At sa verse 17, sinabi po dito mga sangkay, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Ang tinutukoy po dito ay ang number of the beast na 666. Kung may tatak kang 666, mga sangkay, ay maayos ang kalalagyan mo dahil ang pagsunod sa sistema ni Satanas, mga sangkay, ito daw ang magiging kaligtasan ng buhay mo sa panahong yon. Itong sistema, mga sangkay, ay paiiralin sa buong mundo. Lahat ay kinakailangan magpatatak ng number of the beast upang makapagtinda o upang makabili. Ayon po sa pag-aaral ng mga Bible scholars, mga sangkay, ang sistemang ito ay para magkaroon ng seguridad ang bawat tao. Kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, masyado na pong high-tech ang itinatakbo ng ating mundo. Lahat ng pamamaraan o sistema ginagawa para lamang magkaroon ng seguridad ang bawat tao. Mukhang papunta na po tayo mga sangkay sa sistema na kung saan paiiralin ang tatakan ng 666 para magkaroon ng security ang bawat pamilya. Pero ang hindi alam ng marami mga sangkay, ito pala ay isang malaking panluloko dahil ito po ay tatak mula po kay Antikristo. At sa verse 18, sinabi po dito mga sangkay, kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 o 666. Ayon po sa Biblia. Ito ay magaganap, mga sangkay, sa panahon ng tribulation. Kung kaya't tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, sikapin po natin na mapasama po tayo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat itong hagupit na gagawin ni Antikristo sa mundo ay hindi po basta-basta. Isipin nyo mga sangkay, kung wala kang tatak ng 666, ay hindi ka po pwedeng makapagtinda o makabili. O ayon po sa mga Bible scholars, maging ang mga ari-arian mo ay hindi po pwedeng maging sayo hanggat wala kang tatak ng number of the beast. Ito po ang paiiraling sistema sa araw ng tribulation, sa panahon na pansamantala pinagharian ang ating mundo ni Antikristo. Ano po ang inyong opinion sa atin na pag-usapan ngayon mga sangkay? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.